Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Isang mainit na pagsalubong sa ating komunidad dito sa ating channel. Ako po ay labis na nagagalak na makasama kayo sa araw na ito. At sa ating pagninilay-nilay, tayo ay sama-samang maglalakbay sa mga salita ng Diyos. Sa ating pagtitipon ngayon, tayo ay tutuon sa isang napakahalagang tema, panalangin mula sa awit 23 at 91 para sa pagpapagaling. Alam natin na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon. Minsan tayo ay nahaharap sa mga karamdaman hindi lamang sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating isipan at espiritu. Sa mga ganitong pagkakataon, napakahalaga na tayo ay bumalik sa mga salita ng Diyos na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang awit 23 at awit 91 ay mga talata na puno ng pag-asa, kapayapaan at pangako ng pagpapagaling mula sa ating Ama. Sa awit 23 sinasabi, "Ang Panginoon ang aking pastor, wala akong kakulangan." Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay inaalagaan at pinoprotektahan ng Diyos. Isipin natin gaano man kalalim ang ating mga sugat o gaano man kalubha ang ating karamdaman, ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Siya ang ating pastol na nagmamasid sa atin, nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso, at nagdadala ng kagalingan sa ating mga katawan. Sa kabilang dako naman, ang awit 91 ay naglalaman ng mga pangako ng Diyos na siya ay ating kanlungan at kalasag, sapagkat siya ang iyong kanlungan at ang kataas-taasan ng iyong tahanan. Ang mga salitang ito ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala at lumapit sa Kanya sa gitna ng ating mga pagsubok. Sa ating mga panalangin, dalhin natin ang ating mga alalahanin sa Kanya. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga pangangailangan at mga sakit, sapagkat siya ay handang makinig at tumugon. Ngunit mga kapatid, hindi lamang ito tungkol sa ating mga panalangin para sa sarili natin. Isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya ay ang pagtulong sa iba. Habang tayo ay nananalangin para sa ating sariling kagalingan, maaari rin tayong mag-alay ng panalangin para sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at komunidad. Isipin natin ang mga tao sa ating paligid na naghihirap. Ang ating mga panalangin ay maaari ring magdulot ng liwanag at pag-asa sa kanilang sitwasyon. Sa mga susunod na bahagi ng ating video, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na sama-samang manalangin. Hinihimok ko kayong ihandog ang inyong mga intensyon sa ating panalangin. Iwanan lamang ang inyong mga mensahe sa comment section. Nais kong malaman ang mga bagay na nais ninyong ipanalangin. Ang ating komunidad ay narito upang magtulungan, magdasal at magtaguyod ng isa't isa sa ating mga laban. Mahalaga rin na isama natin ang ating mga karanasan sa ating pagninilay-nilay. Kung kayo ay may mga testimonya ng pagpapagaling o mga pagkakataon kung saan naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos sa inyong buhay, mangyaring ibahagi ang mga ito. Ang mga kwento ng pananampalataya ay maaaring maging inspirasyon sa iba at magbigay ng lakas sa mga nangangailangan. Bago tayo magpatuloy, nais ko ring imbitahan kayong mag-subscribe sa ating channel. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mamimiss ang mga susunod na mensahe at mga pagkakataon ng pagninilay-nilay. Ang ating komunidad ay patuloy na lumalago at ang bawat isa sa inyo ay mahalaga sa ating paglalakbay. Kaya't samahan ninyo ako sa ating paglalakbay sa mga salita ng Diyos. Tayo ay sama-samang manalangin, magbahagi at lumago sa ating pananampalataya. Naway ang mga panalangin mula sa awit 23 at 91 ay maging ilaw sa ating landas patungo sa pagpapagaling at pag-asa. Magandang pagninilay-nilay sa ating lahat. Sa awit 23:1-3, makikita natin ang masining na paglalarawan ng Diyos bilang ating pastol. Ang mga salitang "Ang Panginoon ang aking pastol,"
Hindi ako mangangailangan ay nagbibigay sa atin ng isang malalim na pangunawa sa kanyang pag-aaruga at pagmamalasakit. Ang Diyos, sa kanyang walang kapantay na pagmamahal, ay nagbibigay ng kalinisan at kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Sa mga sandaling tayo ay naguguluhan o nagdurusa, ang kanyang presensya ang nagiging sanhi ng ating pagpapagaling. Ang kanyang mga pangako ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na aspeto ng ating buhay, kundi higit sa lahat sa ating espiritual na kalagayan. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng anumang pagsubok o sakit na ating nararanasan, mayroong isang pastol na handang umalalay sa atin. Ang kanyang mga kamay ay nagdudulot ng kaginhawaan at pag-asa, at sa mga pagkakataong tila tayo'y naliligaw ng landas, siya ang nagbibigay ng liwanag upang tayo'y makabalik sa tamang daan. Ang pagpapagaling ng kaluluwa ay nagsisimula sa pagtanggap ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Sa ating mga panalangin, dapat nating ipagdasal ang ating mga pagdurusa at isama ang ating mga pangarap na makamtan ang ganap na kalusugan, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa espiritual. Sa kabila ng mga pagsubok, ang awit 23:3 ay nagsasabi na ang Diyos ay nagbabalik ng ating mga kaluluwa. Ang kanyang pagmamalasakit ay nagdadala ng pag-refresh at pag-renew ng ating mga espiritu. Sa bawat pagkakataon na tayo'y humihingi ng kanyang tulong, naway maging matatag ang ating pananampalataya na siya ay laging nandyan upang tayo'y pagalingin at bigyang lakas. Ang ating mga panalangin ay dapat na nakatuon sa pagtanggap ng kanyang kagandahang loob at pagtitiwala na ang mga sugat ng ating kaluluwa ay kayang pagalingin ng kanyang pag-ibig. Sa awit 91:1-2, itinatampok ang ating relasyon sa Diyos bilang ating kanlungan at kaligtasan. Sa Kanya ako'y tumatakbo at nagtitiwala. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng seguridad na walang anuman ang makakapinsala sa atin. Ang pagtiyak na Siya ang ating kanlungan ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga isipan at puso. Sa mga panahong tayo'y nahaharap sa mga hamon ng buhay, ang pagdarasal ay nagiging daan upang tayo'y makapagpahayag ng ating mga takot at pagdududa. At sa pamamagitan ng kanyang mga pangako, tayo ay napapalakas at napapangalagaan. Ang awit 91:10-11 ay nagdadala ng pag-asa sa mga may sakit at nagdarasal para sa pagpapagaling. Ang pangako ng Diyos na hindi tayo bibigyan ng anumang masamang pangyayari at ang kanyang mga anghel na ipinadadala upang tayo'y bantayan ay nagbibigay ng katiyakan na tayo ay hindi nag-iisa sa ating mga laban. Sa ating mga panalangin, dapat nating ipahayag ang ating pagtitiwala na ang Diyos ay may kapangyarihan upang pagalingin hindi lamang ang ating mga katawan, kundi pati na rin ang ating mga kaluluwa. Ang pagkilala sa presensya ng mga anghel sa ating buhay ay nagdadala ng kapanatagan na may mga tagapag-alaga tayong kasama sa ating paglalakbay. Sa ating pagninilay, ang mga talatang ito mula sa awit 23 at awit 91 ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa ating mga panalangin para sa pagpapagaling. Ang ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos ay nag-uugnay sa atin sa kanyang mga pangako ng kaginhawaan at kalusugan. Sa bawat pag-iyak ng ating puso, naririnig niya tayo. Sa bawat pagdadasal natin, siya ay kumikilos. Ang pagpapagaling ay hindi lamang isang pisikal na proseso, kundi isang espiritual na karanasan na nagtuturo sa atin na higit na magtiwala sa Kanya. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, naway patuloy tayong humingi ng Kanyang gabay, pag-ibig at proteksyon dahil Siya ang ating pastol na nag-aalaga at nagbibigay ng buhay. Sa awit 91:1-2, sinasabi,
Ang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging malapit sa Diyos. Sa mga oras ng sakit at paghihirap, ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging ating kanlungan. Ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng kapanatagan at kapayapaan na hindi natin matatagpuan sa mundong ito. Sa ating mga panalangin, hinihiling natin na ang Kanyang proteksyon ay sumaklaw sa atin, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa ating espiritual na kalagayan. Tulad ng sinabi sa awit 23:1-3, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Siya'y nagpapahimlay sa akin sa mga pastulan na luntian. Pinapahiran niya ang aking kaluluwa. Ang Diyos ay hindi lamang ang ating tagapag-alaga, kundi Siya rin ang nagbibigay ng tunay na pagpapagaling sa ating mga sugatang kaluluwa. Sa bawat pagsubok na ating dinaranas, ang Kanyang pagmamahal ay nagdadala ng liwanag at pag-asa. Sa mga panahon ng sakit, ang ating mga kaluluwa ay nagiging labis na napapagod at kaawa-awa. Ngunit sa paglapit natin sa Kanya, natatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at kaaliwan. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng lakas upang tayo ay makabangon at patuloy na lumakad sa landas ng buhay. Ang pagninilay-nilay sa mga talatang ito ay naguudyok sa atin na ipagdasal ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Sa awit 91:2, sasabihin ko sa Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos na aking pinagkakatiwalaan. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita, kundi isang pahayag ng ating pananampalataya sa Kanya. Sa mga pagkakataong tayo ay tinatapakan ng mga pagsubok, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng lakas upang tayo ay makabangon. Ang Kanyang mga pangako ay nagbibigay ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Kanyang mga kamay ay nakahanda upang yakapin tayo sa bawat pagluha at pagdaramdam. Mahabang tayo ay nagdarasal para sa pagpapagaling, mahalaga ring isama ang iba sa ating mga panalangin. Ang pagkakaisa sa panalangin ay may makapangyarihang epekto. Tulad ng sinasabi sa awit 91:11, sapagkat ang Kanyang mga anghel ay iniutos sa iyo upang ikaw ay ingatan sa lahat ng iyong mga lakad. Ang mga anghel ng Diyos ay ating kasama sa ating paglalakbay. Sila ay mga tagapangalaga na ipinadala upang tayo ay protektahan at tulungan sa ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin na ating itinataas, tayo ay nagiging kasangkapan ng Kanyang pagmamahal at awa. Ang ating mga boses ay umaabot sa Kanya at ang Kanyang mga pangako ay nagiging buhay sa ating mga puso. Sa mga oras ng sakit at kawalang katiyakan, ang ating pananampalataya ay sinubok. Ngunit sa pamamagitan ng pagninilay sa awit 23 at awit 91, natutunan nating ang Diyos ay nariyan sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang Kanyang pagmamahal ay matatag at ang Kanyang mga pangako ay totoo. Sa ating mga panalangin, naway ipagpatuloy natin ang pagtitiwala na ang Diyos ay nagbibigay ng tunay na pagpapagaling, hindi lamang sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating mga kaluluwa. Tumawag tayo sa Kanya at Siya ay sasagot. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang tayo ay lumapit sa Diyos ng may puso at pananampalataya. Sa bawat panalangin, naway ipakita natin ang ating tiwala sa Kanya at patuloy na humingi ng Kanyang patnubay at pagpapagaling. Ang Diyos ang ating pastol at kanlungan, kaya't sa Kanya natin ipagkakatiwala ang ating mga alalahanin at pagdarasal para sa kalusugan at kapayapaan. Sa mga oras ng pagsubok at sakit, maraming tao ang nagiging mapanuri sa kanilang pananampalataya. Ang awit 23 at awit 91
ay nag-aalok ng mga mensahe ng pag-asa, pag-alalay at pagpapagaling na maaaring maging gabay sa ating mga panalangin at pagninilay. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa pagkakaroon ng Diyos bilang ating pastol at kanlungan na nag-aalaga sa ating mga kaluluwa at nagbibigay ng proteksyon sa ating mga katawan. Sa awit 23:1-3, makikita natin ang imahinasyon ng isang pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang mga salitang ito ay puno ng katiyakan at kapayapaan. Sa kabila ng mga pagsubok at mga sakit na maaari nating maranasan, ang pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang aalagaan ay nagbibigay ng lakas sa ating mga puso. Ang Kanyang pag-aalaga ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin espiritual. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang Diyos ang nagdadala ng pagpapagaling sa ating kaluluwa at nag-aaliw sa ating mga isip. Ang mga talatang ito ay hindi lamang naglalarawan ng Kanyang malasakit, kundi nag-aanyaya rin sa atin na maging bukas sa Kanyang gabay. Sa ating mga panalangin, mahalaga na ipahayag natin ang ating mga pagdududa at takot at humiling ng Kanyang kapayapaan. Sa mga panahon ng sakit, ang Kanyang presensya ay nagiging sanhi ng ating pag-asa at lakas. Ang mga salitang pinapahinga niya ang aking kaluluwa ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, ang ating kaluluwa ay maaaring makatagpo ng kapahingahan sa Kanya. Samantalang ang awit 91:10-11 ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi ka matatakot sa anumang masamang pangyayari ni sa salot na dumarating sa iyong tahanan. Ang mga talatang ito ay nagtatakda ng isang seguridad na nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. Ang Kanyang mga anghel ay ipinapadala upang tayo ay bantayan. Ito ay isang makapangyarihang mensahe na dapat nating isapuso, lalo na sa mga oras ng karamdaman. Ang pag-asa na ang Diyos ay may mga anghel na nagbabantay sa atin ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan na tayo ay hindi nag-iisa sa ating mga laban. Bilang mga mananampalataya, ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa mga pangako ng Diyos. Ang mga pangako na ang Kanyang mga kamay ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sa ating mga panalangin para sa pagpapagaling, mahalaga na tayo ay umasa at umasa sa Kanyang mga pangako. Ang mga salitang tayo ay Kanyang iingatan ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga isip at puso, pinalalakas ang ating pananalig na ang Diyos ay may kapangyarihan na magbigay ng tunay na pagpapagaling. Sa ating buhay, maraming pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga hamon. Ang mga sakit, pagkabalisa at takot ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit sa pamamagitan ng awit 23 at awit 91, na ipapahayag ang isang mensahe ng pag-asa at katiyakan. Ang lahat ng ito ay nag-uudyok sa atin na patuloy na humingi ng tulong at pagpapagaling mula sa Diyos. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng sagot sa ating mga panalangin, nag-aanyaya sa atin na magtiwala at umasa sa Kanyang mga pangako. Sa mga oras na tila tayo ay naliligaw, ang mga talatang ito ay nagsisilbing ilaw. Tayo ay hinihikayat na lumapit sa Kanya, na nagtitiwala na ang ating mga panalangin ay naririnig at ang Kanyang mga plano para sa atin ay puno ng kabutihan. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang nag-uugnay sa atin sa Diyos, kundi nagdadala rin ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang pag-asa sa Kanya ay nagbibigay ng lakas upang patuloy na lumaban sa mga hamon ng buhay. Sa susunod na bahagi, tayo ay magpapasimula ng isang panalangin na may layuning ipahayag ang ating mga hinanakit, pag-asa at pananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng tunay na pagpapagaling sa ating mga kaluluwa at katawan.
Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo ngayon na may mga pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa mga sandaling ito, kami ay nagtataglay ng mga dalangin para sa mga kapatid naming nangangailangan ng iyong pagpapagaling. Sa awit 23, aking natutunan na ikaw ang aming pastol at sa iyo kami ay walang kakulangan. Sa mga sitwasyong puno ng sakit at pagdurusa, kami ay humihingi ng iyong gabay at lakas. Sa mga madidilim na oras, sa mga sandaling puno ng takot at pangamba, kami ay nagtitiwala sa iyong mga pangako. Tulad ng sinabi mo sa awit 91, ikaw ang aming kanlungan at kalasag. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, kami ay nakatagpo ng kapayapaan at seguridad. Ipinagdarasal namin ang mga may karamdaman na sila'y mapanatili sa iyong yakap. O Panginoon, dalangin namin na sa iyong pag-ibig sila ay makatagpo ng kaginhawahan. Sa bawat pag-iyak at pagdaramdam, naway madama nila ang iyong presensya. Ipinapanalangin namin ang mga may karamdaman sa katawan, isipan at kaluluwa. Naway sa kanilang pakikibaka, sila'y makatagpo ng lakas mula sa iyo. Sa mga pagkakataong sila'y nanghihina, bigyan mo sila ng bagong pag-asa. Ipadama sa kanila ang iyong pagmamahal na walang hanggan, na sa kabila ng kanilang mga pagsubok, hindi sila nag-iisa. Tulad ng sinabi sa awit 23, ikaw ang nagdadala sa amin sa mga pastulan ng mga berdeng damo, at sa mga tahimik na tubig kami ay pinagpapahinga. Naway sa kanilang mga pinagdaraanan, makatagpo sila ng pahinga at kapanatagan sa iyo. Panginoon, sa mga sandaling puno ng panghihina at sakit, kami ay humihiling na ang iyong mga kamay ay dumapo sa kanila. Sa bawat pagdampi mo, naway magdulot ito ng kaginhawahan at lunas. Sa iyong mga salita, kami ay nagkakaroon ng lakas. Ipinapanalangin namin ang mga doktor, nurse, at lahat ng mga nasa larangan ng medisina na gumagabay at tumutulong sa kanila. Bigyan mo sila ng karunungan at kakayahan upang magdulot ng kagalingan. Habang kami ay nag-iisip ng mga kapatid naming nagdurusa, dalangin namin na ang kanilang pananampalataya ay lumago sa kabila ng kanilang mga pagsubok. Naway hindi sila mawalan ng pag-asa kundi patuloy na manampalataya sa iyong kabutihan. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, naway madama nila ang iyong gabay. Sa awit 91, ipinahayag mo na ang iyong mga anghel ay nakatalaga upang magbantay sa amin. Naway ang mga anghel na ito ay magbigay ng lakas at proteksyon sa mga may karamdaman. Panginoon, sa mga oras ng pag-aalala, kami ay lumalapit sa iyo. Ipinapanalangin namin ang mga may malalang karamdaman, mga nag-iisa sa kanilang laban, at mga nag-aalala kung sila ay makakaligtas. Naway ang iyong liwanag ay magbigay ng pag-asa sa kanilang mga puso. Naway ang mga ngiti ng pag-asa ay muling bumalik sa kanilang mga mukha, at ang mga pangarap na tila nawasak ay muling-muling mabuo sa iyong pangalan. Panginoon, kami ay nagtatanim ng pananampalataya sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Ipinapanalangin namin ang mga pamilya ng mga nagdurusa na sila'y magkaroon ng lakas upang patuloy na sumuporta. Sa gitna ng sakit at pagdurusa, naway magtagumpay ang pag-ibig at pagkaunawa sa bawat tahanan. Sa bawat pag-amin ng kanilang mga pangarap, dalangin namin na ang iyong pagkilos ay magbigay sa kanila ng bagong simula. Ipinagdarasal namin ang mga may sakit sa isip na sa kanila'y maghari ang kapayapaan at kasiguraduhan. Naway sa kanilang paglalakbay, madama nila ang iyong yakap na nagbibigay ng lakas. O Diyos, sa mga oras ng pagpapagal, kami ay patuloy na humihingi ng iyong tulong. Ipinapanalangin namin ang mga pasyente sa mga ospital, mga taong nag-aantay ng mga resulta at ang mga nawawalan ng pag-asa. Naway ang mga salita mo ay maging kalakasan nila at ang kanilang mga puso ay mapuno
ng pananampalataya. Panginoon, sa mga oras ng pangungulila at pag-aalala, kami ay patuloy na umaasa sa iyong mga pangako. Sa mga sandaling ang aming mga puso ay puno ng panghihina, kami ay lumalapit sa iyo na may mga dalangin at hinanakit. Naway sa bawat pagkakataon na kami ay nag-aalala, madama namin ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan. Ang iyong mga salita ay nagsisilbing ilaw sa madidilim na daan at kami ay nagtitiwala na sa bawat hakbang kasama mo kami. O Diyos, kami ay nagdarasal para sa mga taong nagdaan sa matinding pagsubok sa kanilang kalusugan. Naway bigyan mo sila ng tapang at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa bawat araw na sila ay bumangon, naway madama nila ang iyong pagmamahal na nag-aangat sa kanila mula sa mga pagsubok na kanilang dinaranas. Sa mga pagkakataong sila ay nag-iisa, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ikaw ang kanilang kasama, ang kanilang kanlungan sa gitna ng bagyo. Panginoon, kami rin ay nagdarasal para sa mga pamilya ng mga may sakit. Naway bigyan mo sila ng lakas upang patuloy na maging matatag sa kanilang pagmamahal at suporta. Sa mga panahon ng pag-aalala, naway hindi sila mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na manampalataya sa mga kabutihan na kanilang makikita sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga pagkakataong ang mga pader ng tahanan ay tila nagiging madilim dahil sa sakit, naway ang iyong liwanag ang pumasok at magbigay ng pag-asa sa kanilang mga puso. Ipinapanalangin din namin ang mga tagapag-alaga na nagbibigay ng kanilang oras at lakas para sa kanila. Naway bigyan mo sila ng sapat na lakas at karunungan upang maipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa mga pagkakataong sila ay pagod at ang kanilang mga puso ay tila nababalot ng pagdududa, ipaalala mo sa kanila ang halaga ng kanilang ginagawa. Naway sa kanilang pag-aalaga, madama nila ang iyong yakap at ang pagmamahal na nagmumula sa iyong puso. Panginoon, sa mga pagkakataon ng pagdurusa, kami ay nagdarasal na ang mga may sakit sa isip ay makatagpo ng katahimikan. Naway ang mga naguguluhan at nababalisa ay makatagpo ng kaliwanagan sa kanilang mga isip. Bigyan mo sila ng mga tao na makikinig at makakaunawa sa kanilang pinagdadaanan. Sa bawat pagluha at pagdaramdam, naway madama nila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Ikaw ang kanilang kanlungan, ang kanilang lakas sa oras ng pangangailangan. Sa mga pasyente na nasa ospital, ipinapanalangin namin na ang kanilang mga puso ay mapuno ng pag-asa at pananampalataya. Naway sa bawat pagbisita ng kanilang mga mahal sa buhay, madama nila ang pagmamahal at suporta na nagbibigay sa kanila ng lakas. Sa mga doktor at mga nurse na nag-aalaga sa kanila, naway bigyan mo sila ng karunungan at malasakit upang maging epektibo sa kanilang mga gawain. Naway ang kanilang mga kamay ay maging instrumento ng iyong kagalingan. Habang kami ay nagdarasal, kami rin ay humihingi ng iyong tulong para sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Naway bigyan mo sila ng bagong simula at pagkakataon na makabangon muli. Sa mga pagkakataong tila ang mundo ay nagiging mabigat, naway ang iyong mga salita ang maging kanilang gabay at lakas. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, naway madama nila ang iyong presensya na nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan. Panginoon, sa mga oras ng pagdaramdam at pagiyak, kami ay nagtataas ng aming mga kamay at mga puso sa iyo. Sa lahat ng aming mga dalangin, kami ay umaasa na ang iyong kalooban ang masunod. Naway sa bawat pag-amin ng aming mga kahinaan, kami ay lumapit sa iyong may pananampalataya. Naway ang iyong mga pangako ang maging sandigan namin sa bawat pagsubok na aming haharapin. Sa nangalan ni Jesus, aming tagapagligtas at pastol, kami ay nananalangin.
Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala ang mga aral na ating napag-usapan mula sa awit 23 at 91. Ang mga talatang ito ay puno ng pag-asa, kapayapaan, at lakas na nagbibigay liwanag sa ating mga puso, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at sakit. Ang Diyos ay ating pastol at sa Kanya hindi tayo magkukulang. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, kasama natin ang Kanyang presensya na nagbibigay sa atin ng kapanatagan at kaginhawaan. Habang tayo'y nagmumuni-muni sa mga pangako ng Diyos, maaari nating isipin ang mga pagkakataon kung kailan tayo nakaramdam ng takot, pagkabalisa o sakit. Sa mga sandaling iyon, narito ang magandang katotohanan. Hindi tayo nag-iisa. Sa awit 91, ipinapaalala sa atin na ang ating tagapagligtas ay isang matibay na kanlungan. Siya ang ating takbuhan sa mga panganib at hamon ng buhay. Ang mga pangako niya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Kaya't sa bawat pag-iyak, sa bawat paghingi ng tulong, alam natin na ang Diyos ay naririto, handang makinig at umalalay. Minsan, mahirap makahanap ng dahilan upang magpatuloy, lalo na kapag ang sakit ay tila napakabigat. Pero sa mga pagkakataong ito, mahalaga ang ating pananampalataya. Ang ating mga panalangin ay hindi nawawalan ng bisa gaano man kaliit ang ating mga salita. Sa katunayan, ang ating mga dalangin ay umaabot sa Kanya at ang Kanyang sagot ay palaging naaayon sa Kanyang kalooban. Ang ating pagsasama sa Kanya sa panalangin ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ipagkaloob ng mundo. Alalahanin natin ang mga salitang, sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang Diyos ay kasama natin. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Sa bawat araw na tayo'y bumangon, may bagong pagkakataon tayong maranasan ang Kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Tayo'y hinihimok na magpatuloy sa pag-asa, sa pananampalataya na ang Diyos ay mayroong magandang plano para sa atin. Ang mga pagsubok ay hindi katapusan, kundi simula ng mas malalim na pag-unawa sa Kanyang kabutihan. Nais kong hikayatin kayo na sa mga susunod na araw, patuloy na magdasal, magmuni-muni at hanapin ang Kanyang presensya sa lahat ng bagay. Maglaan tayo ng oras upang makipag-usap sa Kanya, maging sa mga simpleng bagay ng ating araw-araw na buhay. Sa mga pagkakataong tayo'y naguguluhan o nahihirapan, balikan natin ang mga salin ng awit 23 at 91. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita, kundi mga pangako na nagsisilbing gabay sa ating paglalakbay. Sa mga susunod na araw, dalhin natin sa ating isipan at puso ang mga katotohanan ito. Ipagdasal natin ang ating mga pamilya, mga kaibigan, at ang lahat ng mga taong nangangailangan ng pagpapagaling at lakas. Ipaabot natin sa kanila ang pag-asa na natagpuan natin sa ating pananampalataya. Tayo ay tinawag upang maging ilaw sa mundo at sa bawat maliit na hakbang na ating ginagawa, naway maging inspirasyon tayo sa iba. Bago tayo maghiwa-hiwalay, isaisip natin ang mga aral na ito at patuloy na ipagdasal ang ating mga pangarap, mga hangarin at ang ating pagnanais na maging mas malapit sa Diyos. Naway maging matatag tayo sa ating pananampalataya at patuloy na kumapit sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian at sa Kanya rin ang ating pag-asa. Tayo'y magpatuloy sa ating paglalakbay na may pananampalataya at pagmamahal. Amen.